Hallelujah, 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 Hallelujah. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kaniyang ginamot. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroroon upang tignan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitignan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseyo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ano ba ang mas mahalaga sa Diyos? Ang kaluluwa ba natin o ang ating katawan? Ang kaluluwa ba natin o ang ating pangangatawan? Marahil madali pong maisip na ang mas mahalaga sa Panginoon ay ang ating kaluluwa. Dahil ang katawan natin, ilang taon lamang, ito ay mamamatay, mapuputol ang buhay natin sa lupa. Ngunit ang ating kaluluwa, ito ay mabubuhay, magpasawalang hanggan. Kung hindi, mabubuhay ng walang hanggan, kapiling ang Diyos, o mabubuhay sa kamatayan doon sa kaparusahan sa impyerno. Ito po ay makikita natin kay Santa Agnes. Si Santa Agnes po ay napakagandang dalagita. Napakagandang dalagita nung panahon na iyon. Bagamat naroroon ang napakaganda niyang katangian, pero si Agnes, si Santa Agnes, inialay na ang kanyang sarili sa Diyos. Sabi nga niya, ang ako ay the bride. Ako ang esposa ng Diyos. Pero dahil sa kanyang angking kagandahan, maraming nahulog. Nahulog ang kalooban sa kanya. Pangkaraniwang lalaki at kahit yung mga makapangyarihan na mga kalalakihan,
Pero lahat yan ay tinanggahan ni Agnes dahil para sa kanya, ang buhay niya ay para sa Diyos. At ito nga ang naging dahilan kung bakit siya ay dinakip, pinarusahan, hanggang siya ay tinorture, hanggang siya ay pinatay na. Pero kay Santa Agnes, habang pinahihirapan siya, habang natatanaw na niya ang kamatayan niya, nakangiti pa siya. Naroroon pa rin ang kaniyang angking kapayapaan dahil ang ginagawa at ang nangyayari sa kanya, batid niya ay para sa Diyos. Kaya siya itinanghal ng simbahan bilang isang santa o banal. Gayunpaman, kung titignan natin ang Ebanghelyo, bagamat pinahahalagahan ng higit ng Diyos ang ating kaluluwa, ang Ebanghelyo nagsasabi naman sa atin na pinahahalagahan din ng Diyos ang ating katawan, ang ating kalusugan, ang ating pangangatawan. Abay, tignan niyo po, ano ang tagpo sa Ebanghelyo? Araw ng pamamahinga, bawal ang lahat. Bawal! Wala kang pwedeng gawin. Maghanap buhay, wala. Ito ka mo, isang lalaki, napatay ang kamay. Siguro, stroke yon, no? Parang pagkakadescribe, parang stroke, di ba? Nasa sinagoga, nasa loob. Humihingi sa kanya ng tulong yung lalaki. Alam ng Panginoon, maraming nagmamatyag sa kanya. Maraming nag-aabang na siya ay magkamali. Titignan kung gagawing kumilos o magpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya ano ginawa ng Panginoon? Hinarap muna niya yung mga tao sa sinagoga. Alam niya mayroong maghihintay sa kanyang magkamali. At tinanong sila ni Jesus, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Tinanong pa niya, magligtas ba ng buhay o pumatay sa araw ng pamamahinga? At pagkatapos po nun, sa harap ng maraming umuusig sa kanya, totoo, kumilos ang Panginoon at pinagaling niya ang lalaki. Bagay na ikinasama ng pakiramdam ng kanyang mga taga-usig. Pero ang Panginoon, sabi dito sa Ebanghelyo, magkahalong galit at kalungkutan. Galit kasi napakatigas ng ulo ng mga tao. Kalungkutan dahil napakatigas ng kanilang kalooban. Ipinapakita ng Panginoon, bagamat pinagmamalasakitan ng Diyos ang ating kaluluwa, ang kapalaran ng ating kaluluwa, pero hindi isinasantabi ang kahalagahan at kapakanan ng ating pangangatawan, ng ating mga kalusugan. Amen? Kaya dito sa Quiapo, hindi extraordinary o pangkaraniwan sa atin nakasusumpong ng kagalingan dito. Maraming gumagaling dito. Kahit anong karamdaman, mula sa sinat hanggang sa kanser. Mula sa sabihin na nating magaang na karamdaman o yung life-threatening na karamdaman. Alam po natin yan. Tayo ay mga saksi. Ito ay again, pagpapakita sa atin ng Diyos na kaniyang pinahahalagahan ang ating pangangatawan. Bakit nga ba hindi pahalagahan ng Diyos ang ating katawan? Binigay din naman niya ito. Bakit nga ba hindi pahalagahan ng Diyos ang ating kalusugan, ang kaligtasan ng ating katawan, sa anumang banta o karamdaman, ito rin kasi ang ginagamit natin para paglingkuran siya. Para itaguyod yung ating mga taong nasa ilalim ng ating responsibilidad. Yun din po ang napatunayan ko sa sarili ko. Bilang pare, ano ang gamit ko kung lagi kong may sakit? Ano ang gamit ko kung lagi na lang ako nasa kwarto dahil ako ay may karamdaman, hindi ako makakilos, hindi ako makapagmisa, hindi ako makalapit sa inyo.
Di po ba? Kailangan ko ring ayusin ang sarili ko. Kailangan kong alagaan ang sarili ko. At gamutin kung kailangan gamutin para maipagpatuloy ko ang aking sinumpaan sa Diyos na paglingkuran ng kanyang bayan. Ano po sinasabi ko dito? Bagamat pinahahalagahan ng higit ng Diyos ang ating kaluluwa, pinahahalagahan, kinakalinga, isinasaalang-alang din ng Diyos ang kapakanan ng ating pangangatawan at kalusugan. Kaya nga po ba, no? Buong taon, marami pong pumupunta sa Quiapo, humihiling ng kagalingan, at marami sa atin, kundi man lahat, tinugunan ng Panginoon ng kagalingan. Pero sana, yung isang araw sa isang taon, wag nating wag nating pababayaan ang ating kalusugan. Halimbawa, piyesta, prosesyon, traslasyon. Wag natin pong basta-basta pababayaan yung ating pangangatawan. Hanggat maaari, isaalang-alang natin yung kaligtasan ng ating katawan. Hindi komot na sugatan ka nung prosesyon o traslasyon, nakapagbayad puri ka na sa Diyos. Hindi rin naman gusto ng Diyos na makitang nasasaktan ka. At lalo tigit, masakit sa mga magulang mo kung umalis kang maayos, uuwi kang sugatan dahil sa kapabayaan. Di po ba? Huh? Kung pinagagaling ng Panginoon ang ating mga sugat buong taon, bakit niya pababayaang magkasugat tayo o mapinsala ang ating katawan sa iisang araw sa kapistahan ng kanyang pangalan? Amen? Pahalagahan po natin. Huwag nating hayaan yung ating mga kagaya dito, yung araw ng pamamahinga, yung ating tradisyon, ang magbigay, magpahina ng ating pagpapahalaga sa kung ano man ang binigay ng Diyos sa atin, kaluluwa man o pangangatawan natin. Huwag nating hayaan yung mga nakasanayan natin, yung ating mga practices ay maging dahilan para mailagay sa peligro o mailagay sa hindi magandang katayuan ang ating kaluluwa, lalo't higit din ang ang kapakanan ng ating kalusugan at ng ating pangatawan. Dahil ang lahat ng ito binigay ng Diyos sa atin para patuloy natin siyang sambahin at paglingkuran siya sa gitna ng ating lipunan, paglingkuran siya dito sa ating bayan habang nabubuhay tayo dito sa lupa. Amen.